Mga minamahal kong kababayan, good morning po at magandang umaga. Breaking news. Dapat itong mapanood ng lahat. Naku po, ano na naman kaya ito? Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayon matapos ang kanyang mabigat na anunsyo. Grabe, lahat nawindang at lahat sumunod sa utos ng ating mahal na Pangulong Marcos. Dito mo talaga makikita kung ano talaga ang totoong ugali ni PBBM. Take note mga kababayan dahil pinag-isipang mabuti ito ng ating Pangulong BBM. Ang tanong, magiging effective kaya ito sa bansa? Bakit kaya ginawa ito ni PBBM? At bakit kaya ganito na lang magbitaw ng direktiba ang ating mahal na Pangulo? Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang may init na balita sa araw na ito. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture na agarang tulungan ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng bagyong Karina at habagat sa Central Luzon. Ayon sa Pangulo, kailangang tulungan ang mga magsasaka sa lalawigan para makahabol sila sa panahon ng pananim ngayong taon. Inilabas ni Pangulong Marcos ang direktiba habang tinipon niya ang mga lokal na mga pinuno ng mga lalawigan ng Bulacan, Bataan at Pampanga para sa isang situation briefing sa lungsod ng Malolos. Ayon sa Pangulo, maaari pa ring makahabol ang sektor ng paghahayupan ng rehiyon. Kailangang tukuyin ng Department of Agriculture ang mga prioridad na lugar. Pagkatapos ng pagtatasa, maaring magbigay ang Department of Agriculture sa mga magsasaka, mangingisda at mga tagapag-alaga ng punla, fingerlings at broadsows para sa pagbawi sa pagkalugi sa bagyong Karina. Sinabi ni Bulacan Governor Daniel Fernando na umabot na sa 103.7 million pesos ang pinsala, partikular sa agrikultura at pangisdaan. Hindi lang yan mga kababayan dahil naapektuhan din ang mga palay, gulay, mais, mga pananim, aquaculture, pangisdaan, mga alagang hayop at pati na rin ang mga manok. 17 Bulacan LGUs ang lubhang naapektuhan sa gulo ng panahon. 2 lungsod naman sa May Kawayan at Malolos at 8 munisipalidad sa Marilao, Kalumpit, Santa Maria, Ubando, Hagonoy, Giginto at Balagtas ang nakaranas ng matinding pagbaha. Naitala ang 13,021 families o 48,000 individual ang inilipat sa mahigit 318 evacuation centers. Nitong Biyernes ng hapon, umabot na sa 492,932 families ang apektado sa lalawigan at 2 ang naiulat na nasawi. Alright. Ito problema na yung I think for all of the is the agricultural damage. Yun ang pinaka yung main problem yung infra, pero yung season niya kakatanim lang ninyo. Sa amin po katatanim lang, katatapos lang ng problem natin sa El Nino. Ito po, kaka-start po. Alright, so ang gagawin natin for the agri, mahabol pa naman siguro yung season, ano? When did you start planting? Kailan kayo nagsimula? Halos ang planting season. Pwede pang habulin na. Pwede. Sige. So mag-provide ang DA ng kapalit na binhi and assistance para ayusin yung mga irrigation canal, etc. At yung mga ibang damages, sir, yung binigay nyo last time sa amin na check, baka itong mga tinamaan na to. Pwede pang magamit. Hindi, gamitin ko doon sa may mga natamaan na farmers. Oo, yun. Abutin ko po doon. Pero in the meantime, para mabigyan natin ng tulong po kagad. Ganun din dito sa Bulacan yung agri ang pinaka-critical. Yung infra, basta't makita natin kung ilista natin, nag-a-assess ang mga public works, both sa local at saka sa national, para matignan natin. Yung infra, yung agri, hanggat bumaba talaga yung tubig, hindi natin malalaman kung ano ba talagang naging damage. Although hindi natin kailangan antayin na mawala yung tubig. Pwede na nating simulan. So, ang instruction ko sa DA will be to try to para habulin yung season, yung planting season. Dahil para hindi naman mawalan ng hanap buhay yung ating mga farmer. The infra, para basta sa infra, tignan na lang natin, we'll have to make the assessment
Medyo ibig sabihin, dahil tumagal na, it's been 3 days, almost 4 days, na pwede na mag-assess both in the agri side, the infra side, at saka lahat ng mga ibang pangangailangan pa. We are moving away from the relief phase from the rescue phase, from the relief phase to the rehabilitation phase. Kaya ito yung mga kailangan natin makita. What are in the agri sector, kung ano yung mga naging damage, ano yung magagawa natin para like itong sa livestock. Yan, pwede pa yan. Mahahabol pa natin yan. Fisheries. Fisheries more on yung mga fish pond po na Nasira. na-open po dahil sa ano, yung mga dike nila po sira. Dahil masyadong talagang mataas yung tubig. High value crops. Yung rice talaga. Re-restore naman po ng mga fish pond. Hindi, maayos yan. Pero siyempre yung fingerlings, yung fry, bigyan ulit natin para magsimula ulit. Kung nabuksan, wala nang laman yung mga fish pen. Yeah, this is I think going to be the main. Now this is going to be the main concern kasi puro agri ang yung area nila. Agri talaga ang pinaka-critical na magiging problema. Sabay po kami nagpatanim halos. Katatanim lang po. Alright, okay. Ito pa, hindi pa ito final. May lalabas pa, lalaki pa yan. But I think we have the majority na-assess na natin yung majority ng mga nasira na kailangan bigyan kagad ng tulong. We'll have to get an we'll have to get a determination from the DA as to what areas will go first. Yung unahin na pwede na natin padala ng tulong, padala na ng equipment, padala na ng binhi, pwede ng fingerlings, mga pati inahin, whatever sa livestock. So we will work on that. Yun ang priority ngayon. Maayos na yung relief okay na yan. So we'll move on now to the recovery at saka rehabilitation ng agri-products, agri-sector. Infrastructure, ganun din. Pero hindi natin magagawa na immediate yan. Although this one, agri and livestock, kailangan immediately meron tayong maibigay kagad. Alright. Sige.